Hi guys! Ako po pala si Mark Anthony Castro, and siya po ang aking asawa. Ako po si Rochelle. At kami po ay married na for 7 years. 7 years, yeah. And then, binigyan po kami ng Panginoon ng isang anak, si Ren. And then, we've been in UAE for me 7 years. And 12 years naman po ako. Ang Christmas song ko na kakapagpaalala sa akin sa kabutihan ni Lord yung kumukuti-kutita, bumubusi-busina. Kasi even though it's dark, palagi pong merong pag-asa at merong laging light. Every time, parang nostalgic siya yung feeling kapag yun yung naririnig. Sa akin, same lang din. Joke lang. Sa akin naman, Christmas in our hearts. Kasi, alam naman natin, tayo mga bata, pag narinig natin yung kanta ni, kasi Marichan, kasi nandun na rin sa lyrics yung yung whenever I see boys and girls. Tama ba? Ayun. So, yung meaning kasi ng mas napipil mo yung yung message ng kanta na which is more on giving. Meron din message doon yung pagpapatawad. Ayun kaya yun yung napili kong na song. Before kasi matagal na kami nagwi-wish na magkaroon ng anak. Kada taon tinatanong niya ako kung ano yung gift na gusto ko. Sabi ko, biyayaan lang tayo ni God ng isang baby, ng normal na baby. Ayun na yung magiging best gift ever. Ang best gift naman po na binigay ko or binigay sa akin ni God, ang family po. Since nagpakasal po kami ni Mark, tapos binayaan po kami ng mabuting anak na napaka-lusog. Yun po, family na hindi po talaga siya makukuha or hindi po, masasabi ko hindi siya ganun kadaling i-work out. Pero napaka-worth it po ng gift na to. Lalo na po sa atin, sa culture po natin mga Pilipino. Yun po yung pinaka-best gift na natanggap ko, binigay ko kay Mark at binigay ko sa amin ni God. Naalala ko kasi usually madalas kaming pupunta sa Pampanga kasi taga doon yung mother ko po. So doon namin sineselebrate yung Christmas. Siguro kung nagkaisip na ako noon, mga na siguro 5, 4, mga ganun. Yung alam ko lang yung Christmas na ayun. Ang naalala ko siya gathering kasi nga special occasion, pag sinabing Pasko, ayun, kakasama kayo ng pamilya, yung mga pinsan mo, yung mga kamag-anak, tsaka yung pinsan ng pinsan. So, nagkakaroon ng reunion. So, masaya. Ayun yung naalala ko. And then, ayun din yung time na, bibigay ng regalo. At same time yung maghintay ka ng yung aguinaldo. Oo. Kahit hindi mo ninong, magpamano ka, pero magawa kahit. So, ayun, nakakamiss din yung balikan yung nakaraan na yung bata. Yun. Ang naalala ko, siguro nung mga 4 or 5 years old din ako. Unang Pasko, syempre, yung nanay ko masipag na miyembro ng Yemil. Magsisimbang gabi. Ang pinagtataka ko kasi, syempre, out of curiosity na bata ka, yung simba natin is gabi. Tapos, yung mga kapitbahay namin, madaling araw. So,
siguro one time, tinanong ko yung nanay ko, bakit po yung simbang gabi natin is gabi? Ang sagot ng sa akin, nanay ko, kaya nga siya gabi, di ba? Kaya simbang gabi. As naalala ko rin na kapag sa church na kayo ng 24, kasi yun yung huling gawain, may kainan, yan, may pasopas, puto, tapos mag-share ng regalo, magbibigay ng yung maliliit na candies si pastor sa amin. Yun, napaka memorable nung mga time na yun. Tapos nakakamiss siya, actually. Sana gusto ko siyang ma-experience ni Renren. For sure, ma-experience niya naman. Kasi ako, nag-work na ako before. So, kung ikaw tatanong, parang same lang din kami. Nasa Saudi kasi Oo, siya. nag-Saudi kasi ako eh. So, doon ko siya na, yung unang Christmas ko na hindi sila kasama. Medyo malungkot. Kasi nga, nasa Middle East, Saudi Arabia. So, walang Christmas doon. So, para lang ma-plans namin yung Christmas, naglagay na lang kami ng something, decor doon sa flat namin. Para kahit pa paano mapil namin yung Christmas. Yung spirit pa rin ng Christmas. And then, ayun, kabali kaming mga Pilipino, nag-gathering lang din kami. Nag-sharing kami. Ayun, sinalubong namin yung Christmas na sama-sama kami mga Pilipino. Ayun nga, medyo malungkot kasi nga, usually, yung pamilya yung kasama. Pero nung nandito naman ako sa UAE, hindi ko siya ganun yung sadness. Kasi nga, nandito yung asawa ko, tapos nandito si Renren. Kung yung first, UAE, okay lang. Okay lang kasi kasama ko siya. Kasama din namin yung mga kaibigan namin. So, ayun lang, yung difference lang talaga. Hindi lang namin personally kasama yung mga pamilya namin. Sa akin naman, yung unang experience ko sa UAE, wala pa akong kaibigan eh, puro katrabaho lang. First Christmas ko, naka-duty pa kasi sa hotel ako nagtatrabaho, sa airport hotel. Malungkot na masaya, malungkot kasi kadadating ko lang dito, dumating ako ng December 18. Tapos yung talagang 1 week na lang magka-Christmas na. So, yun talagang nakakalungkot na part nun, naka-duty ka pa. Pero mas okay na rin na naka-duty kasi nga, kung nasa accommodation ka lang, mas malungkot siguro. Masaya kasi nakapunta ako ng Dubai, yung naghahati yung feeling. Pero mas lamang yung nalulungkot ako kasi hindi ko kasama yung family ko. Tapos ako lang mag-isa, naka-duty ako sa front desk na nakatunganga lang ako ng ganyan. Meron na mga bumabating guests yan. Pero syempre, hindi ko pa rin kasama physically yung family ko. Yun yung experience ko dito sa UAE. Kahit kasi may reunion sila eh. Sila may reunion lang. Kami naman, pag Pasko, uuwi ng probinsya. Hindi kakakataon. Yun lang kasi time na yung mag-gathering kami. Ayun nga, uuwi ng probinsya. Yung sama-sama kayo pupunta ng simbahan. Tapos after simbahan, ayun, kanya-kanyang greet na sa mga, kahit di mo kakilala, Merry Christmas, ganyan. Tapos ayun, bibili na ng pandesal, mga puto-bumbong, kung ano madaanan sa pag-uwi. Ayun, marami naglalakad pa uwi. Ayun, nakakamiss. Hopefully, maranasan din maranasan namin ni Rachel at ni Rente. We want other people to remember that this is the season for giving. Gusto namin mag-share or i-share din sa kanila
lalong-lalo na yung gospel ni God na sinicelebrate natin yung Christmas not on material things, not only giving material things, but giving the gospel of God and sharing what yung binigay niya sa atin. Na si God yung bugtong na anak na nag-save sa atin, sa mga kasalanan natin dito sa earth. Yes. So usually kasi, thinking na iba, yung Pasko, para lang sa bata. Actually, yung Pasko is para sa lahat. So, ayun. So, katulad ng sabi ni Rachel, it's more in giving po. More in sharing. Sa, ayun nga, sa mga kapamilya, sa mga ka-work, sa mga ka-charge natin, mga ganito. Ayun yung ano, yung meaning ng true meaning of God's gift. Maligayang Pasko sa inyong lahat. God bless!